Uy, Chiara, bakit hindi ka sumayaw kasama namin? Tumawid sa buong Riverside Classical Dance Academy ang tinig ni Elena. May lambing sa tono niya, pero malinaw na hindi iyon isang mainit na paanyaya, kundi isang pang-aasar na binalutan ng kunwaring kabaitan. Si Chiara Delgado, na 12 anyos lang, ay nakatayo ng alanganin sa gitna ng bilog ng mga magagandang mananayaw. Ang suot niyang kupas at gasgas na sapatos ay kapansin-pansing naiiba sa makikinis na pointe shoes na nakapaligid sa kanya. Malapit lang, ang ina niyang si Rosa ay naglilinis ng salamin sa pangunahing studio habang si Chiara ay tahimik na nakaupo sa nakasanayan niyang pwesto, naghihintay na matapos ang araw. Ibang mundo ang lugar na ito. Ang mga anak ng mga executive, abogado at doktor ay dumudulas sa makinang na sahig na parang isinilang silang sumasayaw. Si Chiara, na may mas bilugang katawan at tahimik na presensya, ay simpleng anak lamang ng babaeng naglilinis ng gusali hanggang sa maisipan ni Elena na gawing libangan ang araw na iyon. Sige na, huwag kang mahiya, sabi ni Valeria, ang itinuturing na lider ng grupo. 14 na taong gulang siya, 3 beses ng kampeon sa estado at kumikilos na para bang siya ang may-ari ng studio. Sigurado akong kabisado mo na lahat ng galaw mula sa kakaupo mo rito araw-araw. Nagtawanan ng mga batang babae sa paligid, kumikilos ang kanilang mahigpit na balot na buhok habang lumalapit sila. Bumubuo ng kalahating bilog sa paligid ni Chiara. Huwebes iyon, 5:30 ng hapon, at umalis si Miss Morales para sa isang pulong, iniwan ng mga estudyante upang mag-ensayo mag-isa. Si Rosa, nasa kabilang dulo ng silid, ay patuloy na nagtrabaho, ngunit mas madiing idiniin ang mop sa sahig, kunwari walang napapansin. Alam niya ang tunog ng ganoong tono, lumaki siyang naririnig ito sa iba't ibang anyo. Bakit hindi natin subukan yung parte mula sa Swan Lake? Mungkahi ni Elena, kumikislap ang mga mata sa tuwa ng biro. Alam mo yung mahirap na bahagi na may 32 fuetes? Nanatiling tahimik si Chiara sandali, marahang tinitingnan ang bawat mukha. Walang takot sa mga mata niya, tanging matatag na katahimikan, hindi bagay sa isang 12 anyos na alam na kukutyain siya. Sige, sagot niya tumayo ng walang alinlangan. Walang isa man sa mga pribilehiyadong mananayaw ang nakahula ng totoo, na si Chiara ay may kakayahang magpapabago sa sandaling iyon. Hinila niya ang laylayan ng simpleng t-shirt, huminga ng malalim at mahinahon, at tumapak ng walang sapin sa malamig na sahig ng studio. May nagbago sa paligid. Unti-unting humina ang mga tawa nang makita nilang itinaas niya ang baba. May kumpiyansa sa bawat galaw ng kanyang braso, para bang ang katawan niya ay nagsasalita ng wikang walang pakialam sa mababaw na pamantayang pinaniniwalaan nila. Napahinto si Rosa na milog ang mga mata. Kilala niya ang posisyong iyon. Nakita na niya ito noon sa mga lihim na pagsasayaw ni Chiara kapag akala ng batay walang nakamasid. Kung sinusundan mo ang kwentong ito ng tahimik na tapang at ayaw mong palampasin ang sandaling babaligtarin ni Chiara ang lahat para sa mga batang ito, mag-subscribe ka. Ang susunod na mangyayari ay huhamon sa lahat ng akala nilang alam nila tungkol sa biyaya, husay at kaluluwa ng sayaw. Halos nakakatawa ang mga gulat na mukha ng mga batang babae. Si Valeria, na sanay sa agarang pagsunod, ay kumurap ng ilang ulit na parang hindi makapaniwala na pumayag si Chiara. Seryoso? Tawa ni Elena, pero may bahid ng kaba ang boses. Totoo bang susubukan mo ang 32 fuetes? Taon ang kailangan para magawa iyon. Ako nga, halos 16 lang ang kaya ko ng sunod-sunod, sabi niya, kalahating ng aasar. Lumapit pa ang grupo, sabik sa inaasahan nilang kahihiyan. May ilan ng nakahandang telepono, handang mag-record para pagtawanan sa social media. Lumakad si Chiara papunta sa gitna ng sahig na may nakakabahalang katahimikan habang si Rosa ay patagong nakamasid.
Kilala ni Rosa ang katahimikang iyon. Nakita niya iyon tuwing binaliwala ni Chiara ang pang-aasar tungkol sa kanyang katawan o kapag tinutuligsa siyang anak lang ng tagalinis. Kailangan mong makita to. Bulong ng isang batang babae sa isa pa, sabay pindot ng record. Akala ng anak ng tagalinis, marunong siya magbalet. Mas mahigpit na piniga ni Rosa ang basahan, pero hindi niya iniangat ang ulo. Simula bata pa si Chiara, itinuro na niya, huwag kailanman ipakitang nadadala ka. Sa sandaling pagdudahan kanila, iyon ang oras na patunayan mong mali sila. Nakapamewang si Valeria parang isang mahigpit na hukom. Maging patas tayo, kapag nakagawa siya ng 10 nang hindi nadadapa, mai-impress kami. Makapal ang pangungutya sa tono niya. At kung hindi, tanong ni Elena tila sabik sa sagot. Mangako siyang hindi na siya mag-aasal, na parang kabilang siya rito, malamig na tugon ni Valeria. Wala nang uupuri yan at manunood ng ensayo na parang isa ka sa amin. Mga salitang idinisenyong magdulot ng matinding sakit. Isang uri ng pagtataboy para burahin si Chiara mula sa lugar na tahimik niyang minahal sa loob ng maraming taon. Tahimik na tinanggap ni Chiara ang bawat salitang puno ng lason. Ang hindi nila alam, ang mga oras na ginugol niya sa panonood ay hindi na sayang. Sa mga umagang walang tao sa studio at si Rosa ay naglilinis ng mabigat, nag-e-ensayo na si Chiara. Nagsimula ang kwento ni Rosa sa Venezuela kung saan natutunan niya ang sayaw bayan bago lumipat sa US para sa mas mabuting buhay. Sa mga gabing tahimik matapos magtrabaho, ginagawang pribadong silid-aralan ang studio. Itinuro niya hindi lang ang mga galaw ng balet na kanyang nasaksihan, kundi pati ang tibay ng loob at malalim na ugnayan sa musika na nakaugat sa kanyang pinagmulan. Isang bagay na mas malalim pa kaysa sa anyo o postura. Kapag sumasayaw ka, laging paalala ni Rosa sa kanya, hindi mo sinusubukang humanga ang mga nanonood. Nakikipag-usap ka sa isang bagay na mas dakila kaysa sa atin lahat. Pumalakpak ng madiin si Valeria. Simulan na natin. May tennis ako sa loob ng 1 oras at ayokong mag-aksaya pa ng panahon sa kung anuman to. Dahan-dahang huminga si Chiara, ipinikit ang mga mata ng saglit. Sa katahimikang iyon, hinugot niya ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng kayamanan, ang pagiging totoo. Nang magmulat siya, may apoy sa mga mata niya na nagpahinto kay Rosa sa ginagawa. Hindi alam ng mga balerina na higit pa sa sayaw ang kanilang makikita. Makakasaksi sila ng patunay na ang tunay na sining ay hindi nabubuo sa mamahaling studio o prestihiyosong klase. Tumutubo ito mula sa kaluluwang determinado na magsalita kahit pa sinusubukan ng mundo na patahimikin ito. Parang lumamig ang hangin sa silid. Bumalik sa isip ni Chiara ang mga tahimik na madaling araw kasama si Rosa noong para lamang sa kanila ang studio. Doon nangyayari ang totoong mahika. Lumaki si Rosa sa Caracas, tinuruan ng kanyang lola Mercedes, isang kilalang mananayaw ng sayaw bayan sa Venezuela. Bago itinulak ng kahirapan ng pamilya papuntang US, natanim sa kanya ang paniniwalang ang sayaw ay hindi nagsisimula sa kalamnan. Nagmumula ito sa isip, puso at dumadaloy pababa sa katawan. Sa loob ng 3 taon, pinaghalo niya ang classical ballet at ang masiglang puwersa ng kanyang Latinong ugat. Hinubog ang estilo ni Chiara sa isang bagay na hindi ganap na tradisyonal at hindi rin lubos na moderno. Itong mga batang to, bulong niya, sumasayaw ng perpekto pero walang kaluluwa. Maaari kang hindi maging perpekto pero kapag sapat ang puso mo, walang makakayang tumingin sa iba. Kumalabit sa daliri si Valeria, ipinapakita ng kanyang smartwatch na 15 minuto na nilang inaaksaya sa palabas na ito. Magsisimula na ba tayo o kailangan mo pang mag-imbento ng dahilan? Singit ni Elena na nakangisi habang inaayos ang kanyang telepono para sa perpektong kuha. Hayaan mo siyang magpukus, mas masarap panoorin kapag nadapa siya, dagdag niya, may mapanuksong ngiti.
Sabi ng nanay ko, lahat dapat alam kung saan sila nababagay sa lipunan. Ang hindi nila alam, kalahating taon nang naghahanda si Chiara, hindi dahil inaasahan niya ang eksaktong eksenang ito, kundi dahil nakita ni Rosa kung paano tumatalim ang mga bulungan at tingin sa paligid. Balang araw babala niya, susubukan ka nilang sirain. Kapag dumating ang sandaling iyon, handa ka nang ipakita sa mundo ang totoong ikaw. Sa kaunting ipon lamang, nakabili si Rosa ng isang pares ng luma ngunit gamit na pointe shoes mula sa dating balerina. Sa madaling araw, bago tuluyang magising ang lungsod, tinuturuan niya si Chiara hindi lang ng mga hakbang at posisyon, kundi ng sining ng pagbubuhos ng bawat damdamin, galit man, lungkot o pag-asa. Sa galaw, hinahayaan ang emosyon na magsalita sa pamamagitan ng katawan. At ngayong araw na iyon, sa kabilang dulo ng studio, ginawa ni Rosa ang isang bagay na hindi niya ginagawa habang nagtatrabaho. Isinantabi niya ang kanyang mga gamit sa paglilinis. Alam na niya ang mangyayari at ayaw niyang palampasin kahit isang tibok ng puso. Huminga ng malalim si Chiara, matatag na nakatayo sa ikalimang pwesto. Ramdam niya ang lamig ng sahig sa kanyang mga paa habang parang humahaba ang kanyang likod, hinahatak ng isang hindi nakikitang puwersa. Nagtawanan ng ibang mga bata, walang kaalam-alam sa tahimik na pagbabagong malinaw na nakikita ni Rosa sa tindig ni Chiara. 32 fwetes, mahina niyang bulong na para bang nangangako sa sarili. Tingnan natin kung hanggang saan ko kaya, umirap si Valeria. Pakiusap, 3 taon na akong may pinakamahusay na pribadong coach sa estado at hanggang 16 lang ang kaya ko, simula niya. Ngunit natigil ang mga salita nang sumayad sa hangin ang unang ikot ni Chiara. Hindi iyong kasing kinis ng formal na pagsasanay sa ballet. Ngunit may tindi sa bawat ikot, para bang bawat pag-ikot ay may dalang kabanata ng kwento. Wala ang malambot na alon ng tradisyonal na balerina, ngunit may taglay na lakas na humihingi ng pansin. Ikalawang ikot, ikatlo, ikaapat, unti-unting kumipot ang mapanuksong ngiti ni Elena. Patuloy niyang inirecord sa kanyang telepono, ngunit hindi kayang ipakita ng screen ang bigat ng nangyayari. Nag-init ang mga mata ni Rosa sa luha. Nakilala niya ang mga lihim na ensayo, ang pinaghalong teknik, ang mga bulong na pagtutuwid na sila lamang ang nakakaalam. Ngunit may isang bagay sa sayaw ni Chiara na hindi niya itinuro, isang personal at likas na koneksyon sa musika, hinugot mula sa kaibuturan ng kanyang sarili. 10, 11, 12, nawala ang halakhakan sa paligid, napalitan ng katahimikan, nagbago ang tindig ni Valeria mula sa kumpiyansa patungo sa pag-aalinlangan. Inabot niya ng taon para magawa ng maayos ang isang dosena, ngunit patuloy sa pag-ikot si Chiara, matatag, may layunin at malinaw na bunga ng mahabang pagsasanay na walang nakakakita. Pagsapit ng ika-20, tila nag-iba ang mismong hangin. Kahit ang pinakaduda sa kanila ay naunawaan na nasa harap sila ng isang pambihirang bagay. Hindi lang ito sayaw, ito ay hamon na ginawang sining. Isinilang mula sa matinding kagustuhang mabuhay, lagpas sa hangganang itinakda ng iba. Naunawaan ni Rosa sa sandaling iyon na ang mga buwang iyon ng pagsasanay ay hindi lang tungkol sa teknik ng sayaw. Tungkol ito sa pagbibigay sa isang 12 anyos na bata ng tapang para humakbang, mangarap at tanggihan ang limitasyong ipinapataw sa kanya dahil sa pribilehiyo o diskriminasyon. 25, 26, 27. Paglampas ni Chiara sa 30, imposibleng itanggi, higit pa ito sa husay. Isa itong deklarasyong walang salita. Ang tunay na talento ay hindi kumikilala ng antas sa lipunan, kayamanan o pinagmulan. Maaaring umusbong ang lakas mula sa mga lugar na inaasahang may kahinaan lamang.
32, 33, 34. Gumalaw si Chiara na parang itinali sa ritmo ng isang puwersang hindi matinag. Kumapit ng mahigpit si Valeria sa bare habang nanghihina ang tuhod. Sa loob ng 14 na taon na nakapalibot sa elite na ballet, wala pa siyang nakitang kahit ano na malapit sa ganito. Hindi pwedeng totoo yan. Mahinang bulong ni Elena, ang kanyang telepono ngayoy nagre-record na para sa kabaligtarang dahilan sa orihinal na plano niya. Ang video na para sana sa kahihiyan ay ngayoy nag-iingat ng isang obra. Hindi na napigilan ni Rosa ang emosyon. Bawat ikot ay katumbas ng bawat sakripisyo, ang mga madaling araw na paglilinis, ang sapatos na second hand, ang matiyagang pagtuturo ng teknik na natutunan sa pagmamasid, ang tahimik na ensayo sa masikip na apartment upang hindi maistorbo ang kapitbahay. 40, 41, 42. Isa sa mga pinakabatang mananayaw ay tahimik na napaluha, hindi sa panlilibak, kundi sa paghanga, hindi maipaliwanag ang nararamdaman. Para itong nasasaksihan ng isang bagay na binabago ang lahat ng alam nila tungkol sa talento, ganda, at kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging mananayaw. Diyos ko, bulong ng isang tinig mula sa likuran. Bumalik si Miss Morales mula sa pulong habang lagpas na sa 40 si Chiara. Natigilan siya sa may pinto, bumagsak ang kanyang maleta sa sahig. Nahihirapan ang kanyang sanay na mata na tanggapin ang nasasaksihan. Paano nakakagawa ang isang 12 anyos ng 45 fuetes? Mahina niyang bulong, ramdam hindi lamang ang husay kundi ang lalim ng koneksyon sa musika na higit sa anumang formal na metodong kanyang nakita. Natapos ang huling ikot ni Chiara sa ika-45, hindi dahil naubos ang lakas niya, kundi dahil alam niyang naiparating na niya ang kanyang mensahe. Lumapag siya ng marahan, ang mga paay dumikit sa sahig na may pinal na ganda na tila isinelyo ang sandali sa hangin. Nababalot ng kapal na katahimikan ng silid. Yung uri ng katahimikan na lumilitaw lamang kapag may pambihirang nangyari. Binasag ni Valeria ang katahimikan bagaman nanginginig ang tinig. Hindi ko maintindihan. Paano posible yon? 8 taon na akong may pinakamahusay na guro sa estado at hindi ko man lang nalampasan ang 16 ng sunod-sunod. Para bang hindi kanya ang mga salitang iyon binitawan sa gitna ng pagkamangha. 45, mahinang ulit ng isa na parang kailangang banggitin para maging totoo. Wala pa akong nakitang gumawa ng 45 fuetes na tuloy-tuloy, dagdag pa ng isa. Kahit sa mga pagtatanghal ng American Ballet Theater, wala. Nakataas pa rin ang telepono ni Elena, ngunit nanginginig ang kamay. Malabo na ang video dahil sa panginginig ng kuha. Ang record na dapat sana'y panlilibak kay Chiara online ay biglang naging malinaw na ebidensya ng isang sandaling magbabago ng pananaw nila sa kanya at marahil sa kanilang sarili. Chiara, putol ni Miss Morales sa katahimikan, may dalang tono na hindi pa nila narinig kailanman para sa isang batang kasing edad niya. Lumapit ka, kailangan nating mag-usap ngayon. Ang ginawa mo, hindi iyon pangkaraniwan, napakabihira niyan. Pinunasan ni Rosa ang mga mata gamit ang likod ng kamay at tumawid sa sahig, niyakap ang balikat ng anak. Estoy orgullosa de ti, mija. Mahina niyang bulong sa Espanyol, puno ng emosyon. Tiyak na magiging sobrang proud sa'yo ang lola mong si Mercedes. Tumingin si Valeria sa paligid, para bang naghihintay ng magpapaliwanag sa pagbabagong naganap. Sa ilang minuto lang, gumuho ang istrukturang itinayo niya mula sa pribilehiyo, pribadong guro, at paniniwala sa sariling kahusayan, gumuho sa harap ng batang itinuring niyang walang halaga. Kailangan ko yatang umupo, mahina ring sabi ng isa pang mananayaw. Naupo sa sahig na may malalaking matang puno ng pagdududa. Nangyari ba talaga yon? Talaga bang 45 perpektong fuetes? Lumapit si Miss Morales, dala ang halong paghanga at pag-iisip.
Hindi lang sa ikot iyon, mabagal niyang sabi, kundi sa paraan ng pagsasalaysay mo sa pamamagitan ng mga iyon. Kung paano mo dama ang musika at inangkin ang espasyo. Chiara, gaano ka nakatagal nag-aaral ng ballet, ng formal? Tinitigan siya ni Chiara at bahagyang ngumiti bago tumingin sa ina. Formal? Wala. 3 taon na akong tinuturuan ng nanay ko. Natutunan niya mula sa lola ng nanay niya na principal dancer sa Teresa Carreño Theater sa Caracas. Kumalat sa silid ang bigat ng kanyang sinabi. Bawat batang sanay sa magastos na leksyon mula sa mga guro na sinanay sa Europa ay ngayon ay humaharap sa katotohanang nalampasan sila ng isang batang tinuruan sa madaling araw ng isang babaeng hindi kailanman pumasok sa isang profesional na ballet academy. Telepono mo, sabi ni Chiara, nakatingin kay Elena at iniunat ang kamay. Nagalinlangan si Elena ngunit sa huli ay iniabot ito. Nanginginig ang mga daliri. Pinanood ni Chiara ang sarili sa screen, kritikal ngunit kalmado ang titig. I-post mo kung saan mo gusto, ibinalik niya. Sigurado akong maraming matutuwa na makita kung ano ang nangyayari kapag hinusgahan mo ang isang tao base sa itsura imbes na bigyan ng pagkakataon ang kakayahan niya. Nahanap muli ni Valeria ang kanyang tinig ngunit mas mahina na. Pasensya na, Chiara. Talagang pasensya na. Hindi ko alam na kaya mong... Ano? Nakaya kong ano? Putol ni Chiara ng banayad ngunit may bakal sa boses na nagpatahimik kay Valeria. Na kaya kong maging iba sa'yo? Iyon ang punto. Iba ako. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ko kayang gawin ang mga bagay na hindi mo inakalang posible. Bahagyang kumunot ang noo ni Miss Morales, hindi sa galit kundi sa pag-iisip. Chiara, papayag ka bang mag-aral ng formal? Pangako ko. Matapos ang nakita ko ngayon, bubuksan ng kahit anong akademya sa bansa ang pintuan para sa iyo. Sumingit si Rosa. Professor, wala kaming pambayad sa klase rito. Nagtatrabaho ako bilang tagalinis dahil iyon lang ang paraan para maitaguyod ko ang anak ko, hindi dahil may pagpipilian ako. Full scholarship, sabi ni Morales, nang walang pag-aalinlangan. Pribadong pagtuturo, bayad sa kompetisyon, lahat. Ang ganitong talento ay hindi dapat napipigilan dahil lang sa pera. Isang pares ng kamay ang nagsimulang pumalakpak kay Valeria. Mabagal ang ritmo ngunit may katapatan, hindi pang-uuyam at tumulo ang luha sa kanyang mukha habang nagsalita. Sa lahat ng taon ko sa pagsasayaw, wala pa akong nakitang katulad ng ginawa mo. Kahanga-hanga ka. Kumalat ang tunog. Isa-isa, sumali ang iba pang mga babae, ang kanilang palakpak ay may dalang tunay na paggalang at hindi basta-bastang pakitang tao. Tumingin si Elena sa kanyang telepono, saka kay Chiara. Pwede ko bang i-post ito? Tanong niya. Hindi bilang biro, kundi bilang inspirasyon. Sa tingin ko, dapat makita ito ng mga tao. Bahagyang tumango si Chiara. Sige, pero siguraduhin mong totoo ang pamagat na ang tunay na talento ay hindi nakatali sa pera, pribilehiyo o magastos na leksyon. Para kay Chiara, ang araw na ito ay hindi lang tungkol sa perpektong teknik. Sa gitna ng mga papuri at paghingi ng tawad, naramdaman niyang nagbago ang lahat, hindi lang sa paningin ng iba sa kanya, kundi sa paraan ng pag-unawa niya sa sarili niyang lugar sa ballet. Napatunayan niya na ang isang kilos mula sa isang taong minamaliit ng mundo ay kayang baguhin ang lahat. Pagkalipas ng 3 buwan, umabot sa mahigit 15 milyong views ang video na in-upload ni Elena. Pinamagatan niya ito ng 12-year-old proves real talent has no limits or class. At ginawa nitong hindi lang online sensation si Chiara Delgado, kundi ang pinakabatang balerina na pinag-uusapan sa buong bansa. Hindi na muling bumalik sa dati ang Riverside Academy. Tinupad ni Miss Morales ang kanyang pangako, binigyan si Chiara ng buong scholarship, ngunit lumampas pa siya roon, binago niya ang buong proseso ng pagtanggap. Sa isang panayam sa telebisyon, sinabi niya, nang mapanood ko si Chiara,
Napagtanto ko na isinasara ng aming akademya ang pinto sa pambihirang talento dahil sa makitid at lipas na pamantayang nakatago sa likod ng tinatawag na artistic standards. Si Valeria Castillo na matagal nang itinuturing na pangunahing bituin ng akademya ay ngayon ay katandem ni Chiara sa pinakamalalaking pagtatanghal ng paaralan. Ang nagsimula bilang isang mapait na kabiguan para sa kanya ay naging punto ng pagbabago. Sa kanyang personal na blog, inamin niya, "Itinuro sa akin ni Chiara na ang kahusayan ay hindi tungkol sa perpektong teknik ayon sa lumang patakaran, kundi sa pagiging totoo sa sarili at sa paglikha ng koneksyon na lampas sa galaw." Si Elena, na dating handang gamitin ang telepono para mangutya, ay naging isa sa pinakamahigpit na tagapagtanggol ni Chiara. Ginamit niya ang kanyang mga online platform para itampok ang mga batang mananayaw na kakaiba ang estilo, ginawang kasangkapan sa pagtuturo ang minsang mapanuyang video sa mga ballet school sa buong bansa upang labanan ang pagkiling at magbigay inspirasyon para sa pagiging bukas sa lahat. Nagbago rin ang buhay ni Rosa. Na-promote siya bilang maintenance coordinator, sapat ang kita para makalipat ang pamilya sa mas maluwag na apartment. Inimbitahan din siya ng akademya upang magturo ng sayaw bayan ng Venezuela, nagbibigay sa kanya ng pagkakataong ipasa ang pamana mula sa kanyang mga ninuno. Naglunsad din ang Riverside ng Chiara Delgado Program, isang scholarship initiative para sa mga batang may talento ngunit mula sa mga hindi gaanong napapansing komunidad. Si Chiara na 12 anyos pa lamang ay naging opisyal na mentor, gumagabay sa mga batang tulad ng minsanay siya. Sa loob ng isang taon, nakuha ni Chiara ang 3 pambansang junior titles. Ang kanyang mga panalo ay hindi lamang dahil sa walang kamali-maling teknik, kundi sa kakaibang presensyang nagbibigay ng malalim na damdamin sa bawat pagtatanghal. Nagsimulang magsalita ang mga kritiko tungkol sa isang bagong alon sa classical ballet, ang pagsasanib ng katumpakan at wagas na pagiging totoo. Umabot ang kanyang reputasyon sa American Ballet Theater na nag-imbita sa kanya sa kanilang Young Talent Program. Sa isang pagbisita sa New York, nakilala ni Chiara ang mga principal dancer na tulad niya ay tumawid sa mga hadlang ng sistema. Sa isang panayam sa dance magazine, tinanong siya kung paano niya hinaharap ang pagiging simbolo ng pagbabago. "Hindi ako sumasayaw para patunayan ang kahit ano," tahimik ngunit matatag niyang sagot. "Sumasayaw ako dahil iyon ang ako. Kung nagbibigay iyon ng tapang sa iba para sundan ang kanilang pangarap, mas nagiging makabuluhan pa ang ginagawa ko." Maging ang akademya ay dumaan sa pagbabagong buhay. Ang lugar na dating pugad ng elitismo at eksklusyon ay naging espasyo kung saan namamayani ang pagtutulungan. Ang mga mananayaw mula sa iba't ibang katawan, pinagmulan at estilo ay nagsasanay ng magkasama. Bawat isa'y dinadala ang kanyang natatanging pagkatao sa entablado. Madalas panoorin ni Rosa ang ensayo ng anak na may kumikislap na mga mata, naaalala ang mga salita ng kanyang lola. "La danza es el lenguaje del alma, mija. Cuando el alma habla, todo el mundo escucha." Makaraan ang isang taon mula sa hapon na nagbago ng lahat, inimbitahan si Chiara upang katawanin ng Estados Unidos sa International Young Dancers Gala sa Paris, isang entabladong nakalaan para sa mga pinakamatinding pangako sa mundo ng sayaw. Ang batang minsang piniling tuyain ay ngayon ay hahakbang sa isa sa pinakamaprestihiyosong plataporma sa pandaigdigang ballet. Gabi bago siya umalis, bumalik siyang mag-isa sa parehong studio kung saan nagsimula ang lahat. Hindi niya inulit ang sikat na 45 fuete. Sa halip, sumayaw siya ng malaya para bang tahimik na nakikipag-usap sa bawat batang babae na sinabihang wala siyang lugar.
Isa itong walang salitang pangako na ang talento, dignidad at pagsisikap ay kayang gibain ang mga pader na itinayo ng pagkiling. Ang pag-angat ni Chiara Delgado ay nanatiling matibay na patunay na ang tunay na talento ay walang kinikilalang hangganan ng yaman, pribilehiyo o matigas na pamantayan ng kagandahan. Higit pa roon, pinatunayan nitong kapag hinarap mo ang pagkiling gamit ang pagiging totoo at paghahanda, hindi ka lang nakakakuha ng sariling lugar, binubuksan mo rin ang pinto para sa iba na mangarap ng lampas sa mga limitasyong gustong itakda ng mundo. Kung hinipo ka ng kwentong ito ng determinasyon at pagbabago, mag-subscribe sa channel para sa iba pang mga kwento na nagpapakita kung paano ang pinakamalalaking revolusyon ay maaaring magsimula sa isang sayaw lang, mula sa isang taong hindi kailanman inasahan ng mundo na magningning.